Ito nga bang Phoenix Fuel Masters ngayon ay tuluyan ng ibebenta? Isa yan dito sa mga tanong ng mga PBA fans, lalo na. At parang walang nagiging improvement sa performance nito. At ang isa daw to sa tinitignan ngayong posibilidad ay baka yung mga players nito ay kunin muna ng mga top teams katulad ng SMB. Kabilang daw itong San Miguel do sa mga teams na interesadong kumuha dito sa mga players ng Terrafirm ng Phoenix Fuel Masters bago ito mabenta. At kabilang daw doon sa mga kinukonsidera ngayon ng SMB na posible nilang makuha ay itong si Kai Balungay at itong si Jason Perkins, pati na si Tyler Tio. Ang sabi naman ng ibang insiders ang kinukuha daw ng San Miguel ay itong si Kai Balungay, si Ken Taffin at itong si Jason Perkins. So kung sakasakali na matuloy nga yan, maganda ito para kay Coach Leo Austria dahil si Kai Balungay pwedeng maging center kasama ni Junmar at ito si Perkins naman yung magiging power forward nila. At si Ken Taffin pwedeng small forward o shooting guard yan. Kung magkakataon nga, pwede ring ibigay na kapalit ng San Miguel itong si Motao Tua, si Jeron Teng, at itong si Andreas Kahilig. Yan yung mga ipapalit na player ng SMB. Dahil kung matuloy ang trade na to, madali naman yan maaaprobahan sigurado ng PBA committee dahil okay din naman yung mga players na inaalok ng San Miguel para dito. At sa tingin nga ng karamihan, itong Phoenix naman nagtitipid ng budget yan kaya hindi rin naman sila makakakuha ng mga starters ng SMB dahil sabi nga nila nagtitipid yan. So ang kukunin talaga nila mga bench players. Kaya nga yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na itong Phoenix talaga ay tatanggalin na o aalis na dito sa PBA. Kaya abangan natin kung sakasakali nga na matuloy. Samantala naman, itong si Arvin Tolentino ay pinag-uusapan pa rin ng mga fans kung ito nga ba'y aalis na dito sa PBA o kung tatanggapin niya yung balita na ino-offer daw ng Hinebra para bumalik dito. Maraming mga fans ng Hinebra nang hihinayang dahil nga sa pag-trade kay Arvin Tolentino para dito kay Jamie Malonzo. Dahil nakita naman natin kung paano maglaro ngayon si Arvin kumpara dito kay Malonzo. Kaya hindi na nakapagtataka na itong si Arvin Tolentino gusto ro kunin ulit ng Hinebra. Pero ang problema nga, meron na raw offer mula sa ibayong dagat itong si Arvin Tolentino. So kailangan ngayong nating pag-isipan kung sakasakali nga na mag-offer ba Hinebra, tatanggapin pa yan ni Arvin. Yan daw ngayon yung pinag-aaralang mabuti ng kampo ni Arvin dahil mag-expire na kontrata nito sa pagkatapos ng konferensyang ito. Kaya nga if ever sakasakali na itong si Arvin Tolentino yung magdesisyon na pag nang bumalik sa Northport, ang pagtatalunan na lamang ay kung saan team ito maglalaro. Kaya iyan ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng kampo nitong si Arvin Tolentino. Pero marami naniniwala, malaki tsansa na ito'y babalik sa Hinebra. Kung sakasakaling nga babalik sa Hinebra, kailangan may ka-trade yan. Dahil hindi naman ito unrestricted free agent. So baka magpalit sila ulit nitong si Jamie Malonzo. Balik na Northport itong si Malonzo kung sakasakali. Yan daw ngayon yung isang posibilidad na nakikita natin. Pero alam din natin na baka naman si Jeremiah Gray ang pwedeng trade ng Barangay Hinebra kapalit nitong si Arvin Tolentino. At iyan yung isang malaking posibilidad talaga na mangyari. Kung ano pa man ang maliwanag dito, hindi raw basta-basta papayag ang Hinebra na mag-abroad na lang itong si Arvin nang hindi man lang nila sinusubukan na ito ay makuha. Samantala naman, ang isa pang balita natin, mukhang ito raw Magnolia Chicken Templados ngayon at Converge Fiber Excess posibleng mag-usap tungkol sa isang trade na nakasentro kay Calvin Abueva. Alam natin lahat na matagal na yan gustong makuha ng Converge at ngayon mukhang yan talaga ang pinaplano nila na kailangan ng Converge ng isang veteranong katulad ni Abueva na babagay dito sa sistema ni Coach Delta Pineda at Franco Atienza. Ngayon, kung sakasakali nga na makuha nila si Abueva, ang tanong sino naman kaya yung magiging kapalit nito? Maraming mga pwedeng options itong Magnolia na ibibigay o rather itong Converge. Pero malamang itong si Gio Ambohot ang maging kapalit niyan para dito kay Abueva o kaya ang veterano na si Kevin Racal. Maraming tinitignan ngayong ibang sabihin na nating options itong Magnolia at Converge. Pero mukhang nakasentro talaga yan sa pagdipat ni Abueva
dito sa Fiber Xers. Kung magsasama ng iba pang mga Magnolia players dyan, hindi pa natin madetermina. Pero ang maliwanag kasi dito, itong Converge nakita na nila na kulang sila sa veterano. At yung pagdagdag nga sa mga veterano, yan ang kinakailangan talaga nila. At sabihin nga natin na itong lineup nitong Barangay Hina, itong Magnolia Chicken Templados malakas na. Pero kung makakakuha sila ng isa pang player mula sa Converge para makatulong, syempre hindi naman yan tatanggi dyan. At ito namang Converge Fiber Xers, hindi na sikreto na yung kampo ni Delta Pineda matagal nang gusto talaga to si Abueva. Kaya nga yan ang inaabangan nating lahat. Kung sakasakali na matuloy nga ito, magiging malaking bagay ito para dito sa Magnolia Chicken Templados at pati na rin sa Converge Fiber Xers na matapos na ang nasabing transaksyon dahil talagang matagal-tagal na ito na dapat na nangyari na dito sa PBA. At ang huli nating balita ngayon, itong TNT Tropang Giga ay nag-aabang kung ano magiging status nitong kay Rain ng Batak. Umaasa sila na hindi naman ito nagkaroon ng matinding injury dahil nagkaroon ito ng insidente doon sa huli nilang game kung saan nanalo itong Tropang 5G kontra Meralco. Pero sa ngayon pinag-aaralan para mabuti nitong lineup ng TNT Tropang Giga kung paano nila sasabihin na natin masusustain yung kanilang momentum pagdating dito sa pagsagawa ng kanilang lineup. Ngayon, pwede raw na i-trade nga itong si Mikey Williams pero hindi pa natin natitiyak kung kung kinakailangan pa na itong si Mikey Williams ay mapunta dito sa kung saang team. Dahil marami pa raw pinag-aaralan itong lineup ng TNT Tropang Giga, partikular na doon sa mga offers na ibibigay sa kanila. Ngayon, kung sakasakali na itong mga offers na ibigay sa kanila ay sabihin na natin hindi kumanda, mukhang baka ma-freeze na lang itong si Mikey Williams ng tuluyan. Dahil mukhang hindi talaga nagkakaproblema, hindi talaga naaayos itong sitwasyon dito. Kaya abangan na lang natin kung sakasakali na itong si Mikey Williams nga ay malipat dito sa lineup nitong for example Converge o baka naman itong Meralco or SMB. Maraming mga options dyan ang pinag-aaralan na lang ay kung magiging katanggap-tanggap ba yung mga ipapalit dito kay Mikey Williams. At yan ngayon ang talagang pinag-iisipang mabuti nitong Converge Fiber Xers o rather nitong TNT Tropang 5G. Of course, bukod nga dito kay Nambatak, yung issue dito kay Mikey Williams, yan pa pinag-aaralan nila. So, dalawang bagay nakafocus ngayon ang kampo ni Coach Chot Reyes. Kaya abangan na lang natin yung magiging mga announcement nila dito. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, kay Katsakino Ducusin, Dalmacio de Guzman, Ireneo Salangsang, Balyari Mascareñas, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Katsakino Ducusin, binabati din natin si Anthony Alon, si Dexter Domer at ang iba pa nating taga-subaybay.